Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Let us remember that we are always in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. May we always rejoice in the Lord, who became one like us in all things but sin, and in the loving protection of Mary, through whom we have received the author of life. Amen. May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon us and remain with us forever. Amen. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Susunod na ang Lundagin Mo Baby sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo Katipunan. Radyo Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, radyo, Katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng kwela. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero, sugod, todo sa kayon, dunong at tulog, lipat na Blue Eagle, galing giting nagigil, blue and white, one big fight. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, Katipunan. Radyo, 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 Katipunan. Radyo, Katipunan. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron?
Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Ayan. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod na si Jovi Miroy para sa Lundagin Mo Baby sa araw ng ika-27 ng Enero sa taong 2025. So, andito po ang ating mga co-anchor. Ano po sila? Present po sila, all present. Andito po, sino ba mauna? Ano na lang? Hansley. Ito na. Sige po. Ulit, magandang gabi po sa ating pong mga tagapakinig sa Lundagin Mo Baby at sa Radyo Katipunan. Saan man panig ng mundo. We're very happy po na tayo ay fully packed trio team today kasama ang ating bisita. So, Dr. Johnny, magandang gabi. Welcome to the team. Magandang gabi and salamat din sa welcome. Excited for this first episode with me as a co-anchor. Thank you. Oo nga. At napaka-exciting ng ating paksa. Pero dapat nga yung paksa natin mas exciting pa dahil yun po ay ang ating inauguration ni Trump na palabas. Pero mukhang kayong dalawa ni Hansley yun. John, next week. Dahil ako ay wala sa susunod na linggo. Yeah. Ano naman po? Assuming naman na hindi tayo magkaka-class suspension, wala naman na yatang declaration ng President's Day. So may show naman talaga tayo dapat sana. So wag po kayong magalala. But for now, Tapos natin ngayon. Kasi hindi po siya political, siya po ay cultural. Pero kasi di ba, Lunar New Year sa Wednesday. Hindi ko lang sure kung nagsimula na siya o magsisimula pa lang siya sa Miyerkules. Sa kulturang Chino at ano ang kaugnayan ng Filipino food at Chinese food. Did you ever wonder about that? Have you ever wondered about that, Hansley, John Lee? personally po, ang pagkakaintindi ko lang sa ganitong usapan is yung fact na ang pinakamalaki nating mga food chains ay Chinoy run. Honestly. Like Jollibee Foods Corporation, karamihan ng mga fast food natin, sila ang may hawak. The biggest brand na kilala siguro karaniwang Pinoy, Chowking, ay kanila. So parang baka yun yung entry point ng karamihan sa atin. Pero sa pagkakaintindi ko, it's more than that, no? Yung presensya din kasi ng ating mga kababayang Chinoy ay katotohanan siya sa anumang panig ng Pilipinas. So it has to be more than that, di ba? Sa akin naman, parang I've always been fascinated about the food scene in Binondo. And if you notice yung karamihan ng mga vloggers, palagi nilang pinupuntirya yung yung food trip sa Binondo. So I've always been fascinated about that aspect of our culture. Oo, di ba? So, bahagi din po ito ng disiplina ng food and philosophy. At ang isa sa nakita ko na malalim ang pag-unawa niya sa food ay ang itong ating panauhin sa hapong ito. Na dati nag-guest na din siya sa atin. Pinag-usapan na niya yung ano yung Filipino food. Kung mayroon nga bang Filipino food. Ang Hansley, why don't you hold that book of his, although it's here also. Siya po ay columnist ka pa rin ba, Ige? Hindi na. Column sa
sa isang Ang Philippine, tabloid. oo, tabloid on food. And niliko pa niya mga artikulo dyan sa aklat na yon, yung Ito po ang pamagat po ng libro ng ating pong pagbisita ay Dila at Bandila mula sa Lasa ng Republika series ng Anvil Publishing. Ito po ay mabibili sa, nakalimutan ko na yung presyo, pero very affordable at very accessible. oh, very interesting talaga yung paksa ng Filipino food. So basically, ang pag-uusapan naman natin ay Filipino food, Filipino cuisine talaga, no? So, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng ating panauhin sa hapong ito, sa linggong ito. Walang iba ko hindi ang kapita-pitagang manunulat tungkol sa pagkain na si Ige Ramos. Magandang gabi sa inyong lahat. So, kung hey Fat Choy, kung si Fat Chai, sabi nga ng mga Chino. So ito yung Happy New Year, no? Happy Lunar New Year. Yes, kagagaling mo lang sa China, di ba? Sa Shanghai at sa Hong Kong. Yun. Ang sentro ng pagkain ng At daigdig. hindi ko alam kung author ka noon o consultant yung gastronomy book ng Iloilo. Ako yung nag-design ng framework nung book. Pagkatapos kumuha kami ng mga local writers. Base ito dun sa diagram na ginawa ko, yung socio-cultural construction ng gastronomy, kung saan tinitingnan natin ang gastronomiya sa 4 na lente. Ito yung ingredients, technology, ethnicity, at geography. So yung mga sumulat talaga, mga taga Iloilo, mga Ilonggo, base na rin dun sa mga karanasan nila na nakuha nila sa kanilang lungsod. So ako yung parang komadrona lamang ng libro nila, parang guide dun sa 9 na buwan naming binuno. At iniluwal siya noong November, no? So ngayon talagang makikita mo, kasi wala pa halos tayong libro on gastronomy. Marami tayong cookbooks, mga Filipino cookbooks, no? Like yung Culinaria, yung Governor General's Kitchen, which is food history naman. So dun sa usapang gastronomiya na ang basis ay anthropology, philosophy, botany, at iba't ibang disiplina ng agham, ng sciences, dito natin pinapakita yung mga relationship at yung mga, yung relationship ng pagkain sa tao, sa ekonomiya, sa pangangalakal, at higit sa lahat sa yung geography tsaka yung environment, no, kalikasan. Yun. So, ano ba ito magiging talakayan natin? Kasaysayan ba ito o talaga mag-uusap tayo tungkol sa pagkain? So halo-halo, yung parang bakit, yung ano ba talaga yung kaugnayan ng Filipino at ng Pilipinas sa pagkain ng China at mga Chino at mga Chinoy. So siguro doon tayo magsisimula. Like tayo sa Chowking, sa, So kayo, Hansly, John Lee, ano ang una yung tatanungin kung Yeah. Well, baka nga mainam na sabihin natin yung antropolohiya sa yung kasaysayan. Kasi established naman sa kasaysayan natin na even parang bago pa nga dumating yung mga misyonero ng Islam at ang mga Kastila for that matter sa Pilipinas, malaon na yung trade ng China at ng mga hiwa-hiwalay na grupong pangkat natin sa Pilipinas even before then. So, naisip ko lang kung napag-usapan na ba ito, meron mong masasabi na parang point of origin na dito talaga nagsimula yung blending, yung fusion, or parang sabayan siya nangyayari sa iba-ibang lugar at the same time? Kasi kung titingnan natin ang pagkain Chino, ang pinakasikat ay yung Cantonese cuisine, no? Yung Cantonese galing sa Hong Kong, tsaka yung Macau, no? Tapos isang halimbawa ay ang mami at siopaw.
So ang Mami at Siopaw ay pinasikat ng Chowking ngayong siglong ito, pero pinasikat ito nung panahon ni Mamon Luc, 'di ba? So yung Mami at Siopaw, no? So naging Pilipino na yung panlasa ng Mami at Siopaw. So ang layo-layo na ng lasa ng Mami at Siopaw natin sa Mami at Siopaw kung kakain ka nito sa Hong Kong, no? So yung Cantonese cuisine, basically, yung siopaw ay kasama siya dun sa listahan ng mga dim sum. Ito yung mga tiny bites, like isama na rin natin dun sa dim sum, yung sikat din sa Pilipinas, ang siomai. So siomai, mami, siopaw, no? So makikita mo yung handmade noodles ng mga Cantonese, sila talaga yung number one entrepreneur, no? So, kung titingnan mo ang Chinese cuisine, napakalawak yan. May Szechuan, may Shanghai, may Beijing style, may marami. Ang dami. Siguro hindi lang 5, kundi 15 regional varieties. Parang walang iniwan din ang Chinese food sa Filipino food na meron tayong Ilonggo, Ilocano, Bicolano, Tagalog, of course, Kapampangan. So yung napunta dito ay predominantly Cantonese, pero yung mga nagdadala ay mga Hokkien. Ay predominantly Hokkien, no? Unlike in Singapore, meron Sichuan, may Cantonese, may Mandarin, no? Kaya ang dami-dami rin foodways sa Singapore na iba't ibang klase. Pero sa Pilipinas, parang nauso yung pagkain ng Cantonese. Kasi ito yung pinakamalapit sa atin, as in like yung mga trading posts tulad ng Macau, that's essentially Cantonese. Pero kung titingnan mo yung pagkain ng Macau, parang halos pareho lang ng pagkain ng Cavite o Manila. So Macau. matutuwa ka, like meron siyang bacalao sa Cavite City, meron bacalao. Tapos meron tayong yung naimbentong pares, meaning yung food pairing. Galing sa kanila yan, no? So bahagi ito ng kultura ng food, ng court cuisine ng mga Hong Kong, ng mga Cantonese na dinala sa kaharian, no? Sa Beijing, no? Especially nung time nung Qing Dynasty, kung saan nauso yung laureate na 24 na putahe na malamig, tapos 24 na putahe na mainit, no? So gano'n, no? So kung makikita mo yung idea ng laureate sa Chowking, may pinagmulang ano yan anthropological at historical background. Hindi lang siya branding ng isang fast food chain na nagbebenta ng Chinese food, no? Tapos kaya nga naging Philippinized na yung Mami Siopaw Siomai at among other things sinaluan ng pansit at ng halo-halo. Lahat 'yan merong talagang impluwensya na kung saan may pinagmulan yan na galing China, pero sa atin parang naging Philippinized na, no? Ano yung Philippinization ng Chinese food? Ginagamitan na natin ng mga sangkap na galing sa atin tulad ng gata, tulad ng pusit, tulad ng mga iba't ibang klaseng sahog. So nagiging Filipino na siya, no? So parang in-embrace na natin siya. So babalikan natin si Doreen Fernandez, no? Yung sinabi niya na dun sa ingesting culture, sabi niya ganon, wag na nating itanong kung ano ang pagkain Pilipino. Ang dapat na itanong natin ay kung paano nagiging Pilipino ang pagkain. So just because of that, no, ang dami-dami nating mga we're actually more Chinese, our dishes, no, it's more Chinese more than we know, no? So kumbaga it's all over, it's around us, no? Pati yung process of roasting na natatandaan ko nung bata ako, meron kaming restaurant sa Cavite City, no? Sikat na restaurant. Ng pangalan ay Chefu.
na it was established in 1945. So ito yung kaisa-isang restaurant kung saan doon ka magba-birthday, celebration ng graduation, ng binyag, kasal, yung mga after funeral lunch or dinners doon ginaganap. So na-notice ko nung bata ako, akala ko Chinese food, Spanish food yung siniserve ng Chifu. Kasi lahat ng mga yung menu item is written in Spanish kasi nga Cavite City is a Chabacano speaking city. So nandun yung merong ulam halimbawa yung morasquieta tostada meaning fried rice. Tapos merong minudensya con kasoy na para siyang menudo na merong laman loob tapos may kasoy. Tapos meron siyang puerco lomo agridulce meaning sweet and sour pork or agridulce pescado. So doon pa lang makikita natin na bakit nilagyan ng Spanish names yung mga common Chinese names dishes. Nauso ito nun sa Macau na yung mga Portuguese, ginagamitan din nila ito ng mga Portuguese name, yung mga pagkain sa Macau, which is essentially Cantonese. So nagkakaroon siya ng cultural capital tsaka ng social capital pag nilagyan mo siya ng Spanish names, no? Kaya nauso din nung mga 1900s or even in the early 19th century, dinocument ni Jose Rizal yung mga kinakainan nilang lugar sa Binondo like yung Buen Gusto, no, yung Pansiteria Buen Gusto, Macanista, meaning taga Macau yung mga taga Macau, no? So meron silang famous pansit, yung pansit lang na hanggang ngayon ay niluluto sa Cavite, no? Sa Imus. Merong isang restaurant doon na nagsaserve ng lang. So makikita mo yung connection ng Chinese cuisine tsaka yung ating history at si Rizal na mahilig sila kumain talaga. Tapos affordable kasi parang student meal yung remember that chapter in El Fili, no? Walang pasok, suspended yung klase. So nagpuntahan sila from Intramuros, from Ateneo. Nagpuntahan sila, tumawid sila ng tulay at nagpunta sila ng Binondo at kumain sila ng pansit lang. So doon pala makikita na natin yung connection natin, no, sa pagkain. Tapos at the same time, hindi nila sinasabi na foreign food. Yung so bahagi ito ng kultura. So hindi nila sinasabi na kumakain sila sa fast food na nagsaserve ng hamburger. Sinasabi nila na kumain sila ng pansit lang dun sa Pansiteria Buen Gusto. So So doon pala makikita na natin yung yung lalim, no, yung connection natin na hindi lang sandaang taon pero mas malalim pa doon. So si Attorney John Rhee, ano naman ang yung question? Ano yun, Sir Joey? Papakiulit po. Kahit hindi pressing question on Okay, this. hindi. Ito may pressing question ako eh. Kasi nabanggit kanina, di ba, yung Mami, Siopaw, Siomai. And kasi meron kaming restaurant business before. And sa pagkakaalam ko, sa siomai pa lang, mahirap na siyang gawin. Sa Mami, mahirap din siyang gawin, lalo na kung handmade siya. Meron po bang dahilan kung bakit itong tatlong putahe na to or tatlong pagkain na to na-adapt na mga Filipino entrepreneurs, lalo na dun sa street food, di ba? Pag bumili po kayo ng mga pagkain sa street food, ito yung madalas nyo rin makita, yung Mami, yung siopaw, siomai, and then lately yung pares. So bakit po naging ganun? Kasi nga very accessible siya pagkatapos during that time kung titingnan mo yung mga old documents natin, may mga Chinese settlers na eventually naging Chinoy na parang ang
yung dinala nila kasi yung trade, no? Yung technology, no? Pagkatapos, nagkaroon ng technology transfer. Tapos yung technology transfer na yon talagang ano no, simultaneous no, buong Pilipinas parang nagkaroon ng ano yung paggawa ng dough ng siopaw tapos then at that point no, we started importing especially nung turn of the century no, mas lumawak no. Kasi although kung titingnan mo yung mga images ni yung 1847 na watercolor ni anong pangalan nito? Um, Basta ito yung album na produce ng Ayala Museum no. Yung Lozano Collection. Makikita mo doon yung ano no, nagbebenta sila ng ano, pansit, siopaw, tapos meron panaderya na yung panaderya de Holo na based sa Intramuros na or sa Binondo na meron silang ano no yung bamboo ano no pangalan nun yung bamboo thing tapos yung parang dinadala ng mga magtataho. I forgot the name no. And then you know yung transfer ng technology kasi nga yung mga Chinese na nagpunta dito, yung parang nagtutulong-tulong sila. Sabi nga na, pare, wala akong trabaho. Sige, turuan na lang kita gumawa ng ano, ng noodles, ng siopaw dough, tapos ito yung ilalagay mo. So nagkaroon nung ano no, nung ganung technology transfer na laganap, no? And then especially nung during the American occupation, mas naging ano no, malawak yung importasyon natin ng ano ng arena. Tapos lumakas yung production ng ano ng iklog no. So nagkaroon sila ng ano ng malawakang paggawa ng mga egg noodles at nung mga traditional na rice noodles, ng mga vermicelli, yung mga sotanghon. So naging talagang kasi kung marami kang ginagawa, mas mumura yung pagkain, no? So ganun yung naging ano no. Kung titingnan mo ngayon, may mga traditional noodle makers pa rin sa Isabela na parehong-pareho yung technology kung paano ginagawa yung noodles no. Halimbawa yung may mga pansit na it's really using flour and egg no. Yung sinanta tapos especially sa Cagayan Valley no, marami nagsettle na mga Chinese no na naging Chinoy na integrated na dun sa society. So yung technology transfer ng paggawa ng noodles na parehong-pareho sa mga gumagawa ng noodles sa Guangdong province no kung saan nagmula yung mga Cantonese, kung saan nakikita mo yung kahoy ginaganon, inuupuan parang siso. So hanggang ngayon buhay yung teknolohiya. So kaya ganun na lang yung pagkalat ng pagkain kasi ano siya yung shelf life niya matagal so ginagawa nila hindi yung fresh noodle, they dry it and then they wrap it. It's air dried pagkatapos they wrap it and then they bring it to other parts of the Philippines tulad ng Iloilo kung saan nagkaroon din ng ng maraming Chinese migrants no at settlers na nag-integrate na rin sa society. So isang halimbawa ng mami ng Maynila or sinanta ng Cagayan Valley, makikita mo the same thing pero batchoy or pansit molo no na yung pansit molo parang maliliit na gyoza. So may mga ganung ano no, may mga ganung instances na kung saan talaga lumawak yung distribution ng noodles. So hindi lang ito, tapos it's also based dun sa mga taste preference ng mga tao. Halimbawa, sa Iloilo gusto nila medyo lasang maumami, so they put bagoong or ginamos. Tapos sa Maynila gusto nila lasang chicken. So iba yung ibang lasa yung mamunluk which is Manila based. Tapos pag kumain ka ng soupy dish sa Cagayan Valley or sa Isabela,
iba rin yung ano no, iba rin yung flavor profile. So because of that kind of let's say brotherhood, fraternity, looking after each other, naging malawak talaga yung pagkain. Kasi nga, the more hindi nila tinatago or kinikimkim or sinisikreto yung mga ano, no, yung mga ingredients, yung mga paggawa, yung technology. Kaya siguro talaga naging accessible. Kaya naging ano, no. So, take the case of, sige, Jovi. Pagkain na hindi nating alam ano pala, from the Chinese. Ang alin? Yung mga pagkain natin na may Chinese influence pala. Kasi kitang-kita mo lang dun sa mga material culture. It's served in a bowl. Tapos may soup. So that's fairly ano no, universal, no. Japanese ba 'yan? Korean ba 'yan? O Chinese ba 'yan? Pati yung kakanin natin actually galing karamihan ng mga kakanin natin na discuss natin yung last guesting ko diyan dito sa Radyo Katipunan, no. Yung paggamit ng rice, no, yung sa ating mga rice yung mga rice cakes natin, no. So matatagpuan yan sa India tulad ng putu, ng bibingka, tapos yung mga parang mochi-like ano natin, yung taoyuan, yung mga yung bibingkoy, tapos 'di ba nga sabi nga ni E. Arsenio Manuel, yung prefix B stands for uncooked rice. So bibingka, biko, no? Maraming mga pangalan na ano na Tagalog words na actually yung ano no, yung source niya is Chinese. So ano pa 'yon? There is of course tikoy, although that alam natin Chinese 'yon ano. So yung lumpia, galing ba sa ano 'yon, sa Chinese? Yeah, yung lumpia no, that's actually kung if you will travel around the maritime Southeast Asia, yung tawag nila sa Bali, yung lumpia is also lumpia, which is they also adopted the word lumpia. Sa atin lumpia, sa Malaysia lumpia, sa Singapore depending on the ethno-linguistic group or language whether it changes from lumpia to popia. So, doon ako na-excited when I travel around Southeast Asia. Mas nakikita ko yung similarities than the differences. No? So, even if you go to Semarang, to Purwokerto, to Jakarta, yung fried lumpia, yung ating lumpiang Shanghai, may mga versions na ano no, na makikita mo no. So by the way, yung lumpiang Shanghai, wala kang mabibili nun sa Shanghai. Sa Pilipinas lang merong lumpiang Shanghai. So again, no, nilagyan lang natin siya ng branding to differentiate it from lumpiang sariwa to lumpiang yung lumpiang prito na mataba, tsaka yung pinsek prito, no. I always wonder what that is. Yung pinsek prito similar to lumpiang Shanghai, but it's a smaller ano no, packet no, na deep fried, no. Is that Chinese? Chinese, pinsek prito is Chinese, so Cantonese actually. And then they have a Hokkien version of that, no, as well. So it's really fascinating sometimes na when we talk about food, no, like yung early in the morning, ano yung naririnig mo? Taho, which is essentially Chinese. And then ano yung nilalagay mo sa ano mo, no? Pag nagluluto ka ng lugaw or sa arroz caldo, tokwa, which is tofu na ano, tapos ano yung ginagamit mong pampalasa pag luluto ka ng ano, no? Tahure, tsaka tausi. Tapos yung oyster sauce, later ano na lang yan kasi yung oyster sauce, pinasikat din ng mga Cantonese yan May mga special na oyster sauce na parang yung mga oyster sauce na yung mga XO, yung mga super mahal na
na parang 1,000 isang bote, no? Hindi siya yung parang Mamacita oyster sauce lang na mabibili mo na 250 per liter, no? Talagang Ito po oyster. ba yung Lee Kum Kee oyster sauce na brand, Sir Igay? Or parang there are earlier versions of that? Yung Lee Kum Kee, pinasikat, it's a Hong Kong-based company. So sila talaga yung nagpasikat sila yung nag-mass produce nung mga special toyo, yung mga light soy sauce, oyster sauce, in fact pati yung sesame oil, no? Sila yung naging parang it's a big Hong Kong-based company, no? But prior to that, gumagawa na talaga sila ng oyster sauce, no? Pero it's heavily guarded secret because bahagi ito ng mga condiments or tsaka ingredients ng court cuisine, no, na dinadala from Guangdong to Beijing, no. So ito yung mga pag nanonood nga ako ng one of my favorite genres talaga sa film is kung fu. Pag nanonood ako ng mga kung fu, nakikita ko yung mga pagkain, yung mga na anong klaseng pagkain yung kinakain nila, anong klaseng wine, let's say yung rice wine, ito yung hinahalo nila sa pagkain. Like especially yung Once Upon a Time in China 1 to 10. 10 yan. Si Jet Li, no? Yeah. Makikita mo talaga yung yung halimbawa galing sa mga Shaolin temples, tapos magagaling sa mga kitchens of Guangdong in Canton, tapos yung mga chilies from So even before the Koreans started the soft power of introducing food into their cinema, the Chinese were already doing it. Siguro kaya nga yung mga Run Shaw productions na sila Sir Run Shaw, no, nung British yung Hong Kong Chinese film industry. Makikita mo yung pagsikat talaga ng paglago at paglaganap ng Hong Kong food, no. Pinakita din ito dun sa mga pelikula ni Wong Kar-wai, tulad ng In the Mood for Love na bibili lang ng ng mami at siopaw, naka-cheongsam pa. Forma po na naka-Americana, di ba? Tailored. So yung mga ganung bagay na napipick up ko na parang nakikita ko yung kahalagahan niya sa Actually. sa sa pagre-research ng pagkain. Actually, may tanong siya. Yeah, actually po, thanks po ulit, Sir Ricky. Something na, rin parang sinusubukan kong pag-isipan din over the years na kumakain na rin ako ng ganitong klaseng pagkain. And yun na nga, yung may pagkakain hindi tayo na ang pagkain dapat i-marker din ng identity. May may sense ba na yung the way yung Chinese food in the Philippines, kung paano siya unti-unting nabuo at nag-develop na over the years, masasabi ba na pwede siyang basahin as well as a statement dun sa preferred na relationship ng Filipino-Chinese community natin with the Sinosphere? Na parang on one hand, talagang malinaw pa rin naman na yung pagiging Chinese nila is there. Pero at the same time, parang there's always this dilemma na Chinese ba talaga tayo or are we more of this country where we've lived na? Kasi I get na impression na maski naman sa mga maraming parang Chinese communities ng mga Southeast Asian countries, pag tinanong mo yung Malaysian Chinese, sabihin nila, well, yes, Chinese ako culturally, pero Malaysian pa rin ako. At priority ko pa rin ang Malaysia. Dito ba sa atin, ganun din? Pinag-uusapan din ba yun sa ganun? Siguro may mga kaibigan naman akong Chinoy, like sila sila Teresita Angsi. They're more Filipino, pero yung ancestry nila is Chinese. So kung titingnan natin, siguro hindi na tayo dapat na nagdi-divide nung kung ilang percentage yung dugo natin or yung DNA. Kasi nga marami ng mga pinag-aralang I mean kung tutuusin sa anthropology or sa archaeology, ang dami ng mga Western concepts na saan nilalagay yung mga Pilipino, Austronesian, Malay, tapos na may sinasabi na
na Malay stock daw yung pinagmulan ng Pilipino. Pero sa akin no, parang hindi na valid yung ganong klasing yung pananaw na ilalagay tayo sa yung kahit yung sa linguistics natin, 'di ba? For the longest time, we were Indo-European languages tapos naging Indonesian lang tayo. Tapos paano na yung mga lumad? Paano na yung mga non-Malay speaking no? So tapos yung basis daw ng Pilipino ay no, Malay. Bakit yung mga Miss Philippines natin ah half German or half Australian, di ba? So siguro binubura na natin dapat yung mga ganun distinction Kasi meron akong yung mga 2 years ago, yung isang kaibigan ko anthropologist na based in Mexico, ang ginagawa niyang ang ginagawa niyang research ay yung DNA ng mga tao na nakatira doon sa may pampang ng Acapulco na tinitingnan niya kung ilan yung percentage ng Filipino DNA, no? So, bale ako, yung lumabas sa akin, meron akong South Chinese, East Chinese, Bengali, Pacific Islander, Filipino, Indigenous Mexican. Tapos may Malay, no? Tapos sabi ko, so that doesn't make me less of a Filipino. So ganun din, no, yung pagkain. Ang inaano ko lang lagi ay limbawa, pag pinag-uusapan niyo yung Filipino cuisine, kung tutuusin yung Filipino ay isang cultural construct, yung Philippines, di ba? Alam natin lahat yan. So, how do you define Filipino food then? In relationship with the sinosphere with the Chinese. So ganun din, no? Pag nasa Singapore ako, nakikita ko yung mga Singaporean. They abide by the Singaporean law, the Singaporean flag, they pledge their allegiance to the Singaporean flag, they sing the Singapore national anthem. Pero merong Tamil speaker, merong Mandarin speaker, merong Malay speaker. Tapos Malay yung national language nila, pero half ng population hindi naman talaga nakapagsalita ng straight Malay. So, ganun din ng Pilipinas. So, parang sa palagay ko, mas magkakaroon tayo ng we can celebrate kasi hindi tayo monolithic culture tulad ng Japan. Pero kung titingnan mo yung Japan or Thailand, kasi hindi natin pwedeng i-base yung Thailand model to promote our Philippine food kasi wala tayong kaharian. Marami tayong probinsya at baryo at fiefdom. So parang yun yung naiisip ko na kahit Chinoy ka na taga Binondo, Filipino ka na rin no? Nakarehistro ka dun sa barangay as a voter, pero nagluluto ka ng tikoy, kumakain ka ng tikoy. Tapos welcome naman kahit sinong Pilipina na pumunta ng Binondo at makisaya, no? At kumain ng tikoy at bumili ng angpao or bibigyan ka ng angpao, no? Pilipino rin sila. Hindi, parang Pilipino tayong lahat, no? Kasi yung sense of otherness, yung na ay mga inchik yan, no? So wala nang ganon kasi lahat tayo kumakain ng taho, ng tokwa, ng tahure, ng tausi, no? So ganun din, no? Like kung Kapampangan ingredients na ginagamit mo sa pagluluto, no? Star anise, like yung iba. Kasi kung nakikita niya na mayroong pag-distinguish na gano'n na nagaganap dahil sa geopolitics, ikaw Hansin, napapansin mo, mas nakikita mo ba yung distinction o kailangan ba ng distinguishing
Hindi kasi feeling ko naging issue siya ironically dahil nga sa ano eh, dahil nga ironically dun sa paglapit ng gobyerno natin sa mainland China, sa gobyerno ng China, nung nakarang administrasyon siguro, na parang ang ironic tuloy na isipin mo nga, gusto mo nga sanang maging opportunity siya para mas mabawasan Mm. yung tension sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Pero parang dahil nga yung mga taong involved, yung mga contentious, parang lalo tuloy pinahirapan yung matagal Oo ng nga eh. effort sana. Yun yung nakakalungkot eh. Kasi pwede mo namang gamitin yung pagkain sa uh, tour as a diplomatic tool. No? Na meron din kami nito. So dito galing sa inyo ito. So kaibigan tayo, wag niyo naman kaming apihin kasi um, dito namin kinukuha yung mga pangunahing ingredients namin, no? Mga isda. So, sabi ni Wilson, ano, kasi nakakatawa talaga na pinag-usapan na namin ito kagabi tapos meron pala siyang meeting. Pero ang isang sinabi niya is, yun daw Chinese, gusto din nagtatanong ng, have you eaten? Mm. Isang tanong niya, is that where we get the idea na yung lagi nating tanong, yung greeting natin na kumain ka na? Mm. Did you experience sa China? Actually, that's pan-Southeast Asian. Tatanong yan sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia, Singapore, sa Indonesia, sa Malaysia. Yung yung kumain ka na ba? Tsaka yung makan tamu, gano'n, kain tayo. So kung titingnan mo yung the use of language on relationship to food and relationship, tsaka yung social currency, laging nakatuon sa pagkain at act of eating, no? Hindi cooking ha, hindi cooking, hindi farming, eating. So naghahanap ako ng mga salita sa Southeast Asia, halimbawa luto. Dito wala hindi yung ano yung niluto mo, kundi kumain ka na ba? Kain tayo, no? So it translates in all parang pan Southeast Asia talaga siya. Sa China, meron nga lang sinabi mo yung court Or food, cuisine. and then sa atin wala. Wala tayong kingdom na malaki eh. Wala tayong empire. Siguro kung na-preserve yung empire hindi naman empire but yung the kingdom of Tondo, yung si Raja Sulaiman, siguro kung na may mga ano ba yung kinakain nila. Sabihin nun sa how our food is distinguished. How does our food, how does it become different therefore? Dahil hindi siya courtly or royalty, walang royalty food. Actually yung sorry, pakiulit yung last. Pang mahirap na pagkain sa Pilipinas. Hindi naman. Parang misnomer din yung paggamit ng pagkaing mahirap tsaka pagkaing mayaman. Kasi kung mahirap ka, siguro dapat taga Mogadiscio ka. Din talagang hindi ang kinakain mo putik, no? So, mayaman ng Pilipinas sa pagkain eh. So, yung kumain ka lang ng bayabas tapos dinura mo yung buto sa tabi, tutubo na yan, no? Ganun ka-fertile yung lupa natin. So mali yung pananaw na pagkaing mahirap, no? So kung na-develop lang talaga yung consciousness ng Filipino-ness, ng Filipino food just after galleon trade. No? Parang ito yung pinag-uusapan namin ni Doc Z, no? Si Butch Salsita. Ano ba talaga yung paano ba na-develop talaga yung pagkain Pilipino? So maraming factors yan eh. Tapos maraming ethnicities involved. No? Hindi lang isang probinsya, hindi lang Pampanga, hindi lang Cavite, kundi maraming evolution na nangyayari. Nandyan din yung Chinese, no? Tapos yung intermarrying, again, no? Let's go back to the Chinese question.
pinayagan yung intermarriages ng ng simbahan between Chinese and yung local so-called Malay, no? Like Tagalog, Kapampangan, Bulaqueña, Cavite, gano'n, no? As long as it is blessed by the Catholic Church, no? So nagkaroon talaga ng ano, no, ng matinding cultural ano, no, tinatawag, medyo bastos, no, medyo yung cultural orgy na nangyari, no. So nagkaroon ng marriages between Spanish Filipino, Spanish Chinese. Like kung titingnan mo yung mga mestizo sa Malolos, ang mga apelyido nila Coangco, Witangcoy, Tantoko. Pero yung mga pananamit nila, mga silk, mga ano, tapos yung mga pagkain nila na develop over time, that period, no? So makikita mo talaga yung pati yung development lang ng which is actually hindi mo alam kung Indian siya from biryani or from Spain na paella or Chinese na biko, no? Except it's sweet, no? Kung titingnan mo, nandun yung biko, yung Chinese biko wherein glutinous sticky rice yung ginamit, pero ano siya, no, maumami, no? May mga sahog na iba't ibang ano, no, na meron turmeric, no, na which makes it parang biryani. So makikita mo talaga yung development ng pagkain because of that intermingling of different cultures. So kung tatanungin mo yung mga taga Malolos, mga Tantoko, mga Samson ng Pampanga na kumakain ng bringhe, no? Tatanungin mo ba, Chinese ba kayo? Spanish ba kayo? Bakit ganito yung architecture nyo? Bakit ganito yung kinakain nyo? So, eto na yung pag-develop ng ano eh. This is like the culture is very, very similar to the Peranakan culture of Penang and Singapore and Stretch Chinese, wherein you have Chinese settlers, mostly laborers, marrying the Malays. Tapos yung mga Malay marrying Dutch or Portuguese or Eurasian. So nabubuo tuloy yung isang kultura na parang European, almost like Indo-European na halo-halo, no? So, ayun, no? So para sa akin napakalinaw nung kung ano yung gustong sabihin ng Filipino food, no? Na ano tayo, nag-evolve tayo over time. So wala nang distinction na Chinoy ka ba or ano. It's all because of these intermarriages. It's the orgy of cultures, basically. So, Alam niyo. pardon my French. Pardon the French, no? So, yun yung ito yung take ko sa pagkain natin na wala talagang distinction. So, ito yung confusion, no? Kung titingnan mo yung last scene nung ganito kami noon, paano kayo ngayon. Si Christopher De Leon, yung isang Chinese, yung may-ari ng Casco. Ako, Pilipino ako. Ang tatay ko, Pilipino, nagpunta di. Ako, in-chick ako. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon hindi ako Pilipino. No? So because nga, pero kung makikita mo, yung mga intermarriages, tapos yung mga assimilation of the different cultures. Yun, no? So, yan, makikita. Tayo dun sa tanong ni Hansley na yung tingin naman sa atin ng mga ng Chinese sa PRC, hindi nga tayo Chinese. So, Oo, hindi talaga. In terms of the food, nakita mo ba how their food, because they have gone through famine and they have a different culture, nagbago na din so that Marxism with the Chinese style, or yung kanilang let's say kunyari yung pansit palabok, no, hindi talaga yun, hindi talaga yun.
Pero meron ko bang nakitang very distinctly at talagang that can only have come from modern China na food na wala tayo. Talagang meron ka pa din nakikita na meron din yan sa Pilipinas na version kahit kahit very modern China siya. Ah, kasi yung mga kinain ko naman sa Shanghai that time, yung last visit, ano rin emblematic Shanghai food, no? Like Xiaolongbao. Um, pero kung titingnan mo talaga, nag-evolve din yung pagkain nila over time. Kasi, I mean, if you count the last 60 years, grabe yung pinagdaanan din nila ng Cultural Revolution. So, from Cultural Revolution na hindi na ngayon pinag-uusapan sa China, kasi yung aming tour guide, parang sinabi niya, parang it's a social experiment. So, wala rin akong masasabi na unique unless talagang magpunta ako sa China ngayon at kumain ng mga... Kasi, syempre, I was just there for a few days, no? Hindi ko talaga ma-judge kung ano yung ano. But looking at the things that, ano, wala rin silang pinalampas na parang tayo, no? Yung mga lamang loob kinakain natin. Yung mga like hanggang ngayon price pa rin yung shark's fin, no? Sila pa rin yung number 1 market in the world for shark's fin kahit pinagbabawal na. So may mga ganung bagay na parang ano nga ba talaga, no? So what distinguishes them now kung ano yung pagkain na wala tayo dito that makes them really really special. Actually wala kasi because of globalization, meron ng Ding Tai Fung dito. So which is basically Taiwanese and yung isang Shanghai chain, no? Ding Tai Fung, I think. Tim Ho Wan. Tim Ho Wan. Yeah. May mga ano na the Chinese wants to be global like the Americans. So ano na talaga it's a matter talaga of time na ma-erase na talaga yung yung siguro ito na yung ako, no, the next 50 years I think America will say goodbye na sa superpower as I see it. Pero yung kung makikita mo talaga yung even in China now, no, it's a very very globalized society. Like Shanghai, I mean, if you see their airport, if you see their ports, if you see their buildings, if you see their technology, their museums, it's all brand new. The Shanghai East Wing Museum, so fabulous that it's like 5 times bigger than the Smithsonian. So makikita mo talaga yung yung power nila na hindi sila nagbibiro. At Alright. parang Ige, no? So kung gagamitin natin yung food as diplomacy, kaya when I was living abroad, ang hinahanap ng mga foreigners, yung mga Belgian, yung lumpiang Shanghai. Hindi yung adobo, no? Oo. Kasi yung Dutch may lumpia. Correct. Siya. Pero nakita nila meron din tayong lumpiang siya. So, but hindi naman yung Chinese, pero meron siyang Chinese-ness. So, yun din yung wala nang issue doon kung ano yung magiging if-forward natin na food sa food diplomacy. It's not necessarily the food of the indigenous people or entirely not Chinese. So, yun nga, no, marami naman tayong pwedeng i-offer na pagkain, no. So yung question mo is, shall we use lumpiang Shanghai as Jollibee? Or kasi minsan sasabihin nila, may mga YouTube Filipino food number 1 Jollibee. Oo nga I mean, and nung nabubuhay pa si Anthony Bourdain, di ba? Yan yung pagpunta niya dito, yan yung isa sa mga binibida nating pagkain, yung Chicken Joy. Oo nga I mean, siguro bahagi na rin ng nung pag-decolonize natin ng pagkain natin, yung Jollibee.
yung fried chicken, yung Chicken Joy. Ah, parang binabalik natin sa Amerika, dun sa mga former colonizers natin na ito dapat ang lasa ng fried chicken or ito dapat ang lasa ng hamburger. So siguro bahagi ito ng decolonization efforts na hindi conscious, no? Medyo unconscious. Kasi kung titingnan mo sila Tony Cantacchong, they're they may be Chinese Filipino. I mean, they may be Chinese yung of Chinese ancestry. Pero Pilipino, no? Dito sila lumaki, no? Aral sila sa Xavierville, sa Katipunan. So alam nila yung pasikot-sikot ng ano, no? So hindi mo maalis 'yon, no? Nasisinghot nila yung ano, no? Yung pollution ng San Juan. So hindi ano 'yun, yung parang ito yung bahagi nung paglaki nila, no? So hindi natin pwedeng i-ano lang, no? I-ganon na, okay, ito yung pagkain Pilipino. Kundi maraming mukha. Tsaka yun lang ang point ko, yung kay si Anthony Bourdain, parang kailangan ba natin na foreigner pa yung mag-validate ng pagkain natin at hindi tayo, di ba? So si Gordon Ramsay nga sabi, Philippine cuisine is like the sleeping beauty of Asia. So, bakit? Sino nagpatulog? Natulog ba kami? Hindi naman kami natulog eh. Ikaw ba yung prinsipe na halik kay Sleeping Beauty para magising ang ano, Philippine cuisine? Hindi yata, ba? So, Yeah, actually po, if you don't mind, naalala ko lang ito kasi po sa ano, parang nabanggit ito nung isang Filipino-American comedian natin, yung T-Rex Navarrete. Parang nabanggit niya yata some years ago. Parang ang tagal na raw niyang inaantay na ang Filipino cuisine, including na rin nga siguro itong take natin ng Filipino Chinese cuisine, na makita siya in the Food Network. Sawang-sawa na raw siyang makita ang pagkaing Pinoy sa Fear Factor. Oo. Di ba? So parang pero matagal na nga nating bit-bit to eh. Kailangan ba natin yung ganung validation? Kailangan ba Yun nga natin, eh. di ba? Mm-mm. So siguro yung mga Chinoy, yung mga Filipino, yung mga Filipinex, because nga they were deprived of their culture, hindi sila tinuruan ng mga magulang nila kung ano yung kulturang Pilipino. Hindi natin problema yon, problema ng mga magulang nila yon. So ngayon, yung mga Generation X, Generation Z, yung Gen Z especially, sila ngayon yung ano, no, masugid na talagang ano, nag-champion nila yung Filipino culture, no? May mga nag-hip hop na nagsasayaw ng tinikling pero hip hop. Wala namang problema doon, no? Kasi kailan ba nauso ang tinikling? American period na, di ba? Si Francisca Reyes Aquino na nag-aral sa Boston na tinuro ang folk dance sa isang institusyon ng mga Amerikano na naging bahagi ito ng physical education. So it's an American construct na Filipino construct, no? So yun nga, yung parang ba't tayo atat dun sa ano na we should be the first Filipino to be like this, or lumpia is the Filipino burrito. Yung parang ang dami na, yung parang napaka-insecure natin as a culture na dapat natin bahiran ng mga konsepto kung paano natin itataguyod o ipropromote yung pagkain natin, di ba? So talagang mahalaga itong ano, no, lalo na sa diplomacy, sa international relations, itong pagkain. No? So, hindi na kailangan, no? Pero yung bang libro ang Sumalangit o ang kanyang kaluluwa ni Clinton Palangka, may angkong ano? May angkong's noodles. Ang ganda nun Ano na? Ang ganda nung book na yon, yung kay Clinton. Kasi napaka-ano eh. Pero na dong analysis ng... Oo, ang ganda nung analysis ni Clinton dun sa book na yun. In fact, even before he died, meron kaming parang maliit na eating club, na cooking club, na pinag-uusapan namin yung like si Clinton, no? He's Pinoy na Pinoy, no? Pero yung ancestry niya, Chinese,
hindi niya pwedeng iburahin yon, no? So bahagi ng kultura niya yon. So napakaganda talaga ng analysis ng ano, no? Yung may angkong noodles kasi first of all, it's not Manila-centric. Ang ini-interview niya, taga Cebu na Chinoy. Asawa ni John Gokong Wei. Na they're Cebu-based hindi sila Binondo-based Kaya napakaganda nung take nila. So ganun din yung pagkaing Cebuano, no? So makikita mo yung ngoyong. Sikat yung ngoyong dun sa mga pungko-pungko, no? So ganun din, no? So is it Chinoy? Is it Cebuano? Is it Chinese? Is it Filipino? So ganun yung itatanong mo sa pagkain ng mga Chinese Cebu na it's across the board. Mga Bisaya, yung mga Tagalog, yung mga Tagaron, they eat ngoyong dun sa mga pungko sa Redemptorist, no? So napakaganda nung sinulat ni Clita. I just feel bad na nawala na si Clinton dito ngayon, no? Dahil he could have been more forthright, tsaka ang dami niya pang pwedeng ikwento. Kasi nga ayun. So mukhang marami pang dapat pag-usapan at sana nga kayo, bago tayo magtapos, Hans Lee at John Lee, anong inyong mga final words or questions tungkol dito sa usapin na ito? Ako siguro, kung sakaling maging guest ulit natin si Sir Iga in the future, I would like to explore lang yung how we can get out of yung mindset natin as Filipinos na we need validation from foreigners to know that what we have is good. Yun. Umpisa natin sa pagkain siguro. Alright. Yung pinakamadali at accessible. Yeah. Actually, siguro in the future nga din po. Salamat din po ulit muli sa pagpapa-unlock po, Sir Ige. Siguro po in future, siguro po themed episodes din natin. Baka lang din mainam din na hukayin din. Kasi nabanggit niya na ito dun sa libro niya na parang intentional or not. Parang nagkakaroon, may class dimension talaga yung pagkain. So, I'm kind of wondering, yung evolution din ba ng food industry natin sa bansa is trying to move away from that na we trying to make quality food accessible to everyone or parang inevitably nare-reinforce lang din natin yung mga hati na yun and what could be the good way forward. So yun po. Yeah, Sir Joby, salamat ulit. So Ige, any final words tungkol sa kaugnayan ng dalawang pagkain na ito? Yun nga, no? Yung taste natin for Chinese food, hindi yan parang personal, hindi yan parang personal na bagay na ginusto lang natin, no? So galing ito dun sa isang parang social indicator tulad nga ng sinabi ni Pierre Bourdieu na dun sa kanyang aklat na distinction na yung natin, yung taste natin is actually dictated by a bigger entity, whether it's corporate, whether it's culture, whether yung Pilipino nga tayo yung mahilig sa uso, no? Doon natin nakikita, doon ko nakita yung talagang wow, tama si Pierre Bourdieu na parang uso tayo ngayon, may uso yung lechon manok, uso yung shawarma, uso ngayon yung xiaolongbao. Kaya kung hey Fat Choy, kain tayo, punta tayo ng Binondo for good luck. So kung si Fat Choy, so maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. So Hans Lee and Johnny, parang naalala ko nung bata ko, si Johnny De Leon, Lundagin mo baby, 5 o'clock ng hapon, di ba? Doon kinuha ni Father Ferios yung kanyang slogan. Oo, ang galing. Na may memories ako. Sabi nun, sa akin ulit na may radio show na ngayong araw. Alright, so Ige, thank you so much at sana... Salamat. Salamat po. Salamat po, Sir Ige. Pagtalakay natin sa Filipino food. Alright, so hanggang sa muli, Hans Lee, John Lee,
Salamat po ulit. Ingat po po. Salamat. Bye-bye. Ayan. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Radyo Katipunan, 87.9 FM.